Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ay, pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento, Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento, at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga pangga, sa programang ito walang format ang success. Walang formula, Kanya-kanyang diskarte. kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa sa atin ng MX3. Dito ako believe. Simula at pangarap. Mga pangga, lumaki sa gilid ng estero at pinalaki ng kanyang single mom sa kabila ng limitadong kabuhayan. Bagamat hindi siya naging academic achiever, natuto siyang dumiskarte sa buhay at minsan nangarap na maging isang piloto. Pagsubok at pagbangon. Marami siyang pinagdaan ng kabiguan mula sa pagkawala ng trabaho hanggang sa pagbaksak ng negosyo at pagkaka-scam ng halos 15 million. Ngunit sa halip na sumuko, patuloy siyang nag-aral, nag-adapt sa digitalization, AI at automation at muling bumangon sa tulong ng tiyaga at pananampalataya. Gabay at pundasyon.
Ngayon, pinamumunuan niya ang Extreme Success Business Solutions Company at tinutulungan ang iba pang negosyo na lumago gamit ang makabagong teknolohiya. Higit sa anumang material na tagumpay, ipinagmamalaki niya para sa sarili at ang kakayahang makatulong sa mas maraming Pilipino. Sandigang banal na salita. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Mga bangga, nagsimula sa Kalyat Diskarte, nagtapos sa buhay na may pagbangon at pag-abante. Makasama natin ngayon si Brian Nikon Abduhan. Magandang hapon. Welcome to the show. Hello po sa inyong lahat. Yes. Ayun. Ayan. Ano ba itatawag natin? Grail. Paano ba Yes. ano ba tawag sa iyo ng mga kaibigan? Kadalasan tinatawag nila akong Coach Brian. Coach. Pero kahit ano. Si Pwede, Coach. si Coach na lang. Coach diba? Brian. Kamusta po? Kamusta po? Saan pa kayo nanggaling? Galing pa ako sa Rizal. 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 Ka- Kainta Kaluga. Rizal. Kaluga. Oo, Kaluga. Yun. Kung saan ay talagang Traffic. alam na yun eh. True. Ano na yan, matik na eh. Oo, napaka-traffic talaga siya. Pero dyan ka ba lumaki sa Kainta? Hindi ako lumaki. Sa Quiapo ako lumaki. Kaya po. Quiapo. Okay. Batang Quiapo. Ayan. Okay. Malapit ito sa may Arpapa ba? Malapit lang. Mga kabilang lugar na yan. Establide. Ano, Yung kay Sisa yung alam ko eh. No? madami dyan mga tambayan. Tsaka ano yan, ang mga tao dyan ay talagang 24 hours na gising. Ay, oo. Diba? Walang tulugan, Walang literal. tulugan Oo. dyan. Kamustahin natin ang kabataan ni Coach, no? Yan. Dito sa lugar ninyo, sa Manila, no? Mm-mm. Kamusta ang pagkabata mo dyan? Well, masasabi ko namang masaya at medyo kakaiba dahil lumaki ako sa isang environment na kung saan, alam mo yon, maraming mga Pilipino na kontento na. Okay na silang basta may makain, pag walang makain, di diskarte. Diba? May kita mo yung iba't ibang uri ng tao. So, ang nakakatuwa dito kasi alam mo yung typical na buhay ng Pilipino sa pagkabata na halos magkakaibigan kayong lahat. Magkakilala kayong lahat. Halos lahat nasa lansangan. Nasa lansangan kayo, nagtatakbuhan kayo doon, di ba? Anong trabaho ng parents mo? Ang mother mo at ang father mo? Yung father ko is taxi driver, Mhm. pero maaga siyang nawala. So, 6 years old, nawala na yung tatay ko. And then yung nanay ko naman isang caretaker sa Quiapo. So meron dong parang isang property na siya yung naglilinis, nag-aayos, and then at the same time dumidiskarte, nagbebenta ng kung ano-ano, and then ako. Yung mga binibenta yung mga tosino, mga ganyan ba? yan? Oo, kung iba-iba. Kung anong pwedeng ibenta, di ba? Actually, ang binibenta niya, kasi dati siyang parang promodizer, mga toothpaste, yung mga okay. ganyan, shampoo. Uso Mga kasi yan nauso dati. pa noon. Oh, diba? inaalok mo yan yung mga Oo. shampoo, toothpaste. Door to door, yan. ganito door ba to yan? door yan, oo. Diba? Na, ikaw, nung bata ka ba, mulat ka na kagad na mahirap ang buhay ninyo? Well, dahil sa pagmamahal ng nanay ko, no. Actually, ako yung tipong parang tinatry niya ibigay yung lahat. Ayaw niyang ipa-experience sa akin yung hirap na na-experience ng mga kapatid ko na sa riles ng tren sa may pandakan nagbebenta ng shampoo at sabon. So ako, tinatry niya na bigyan ako ng magandang buhay. Pero somehow, alam ko na hindi kami mayaman. Hindi niya in-explain sa'yo na anak, itong buhay natin. So, pinaparandam niya sa'yo na okay ang lahat. Okay ang lahat, diba? Bunso ka ba? Bunso kasi ako, yes. Okay. Oo. Kaya iba-iba madalas pang ang treatment kapag bunso. Pag bunso siya. I-shield ka talaga sa Oo, lahat. totoo. Talagang alagang-alaga. And hindi Oo. ako expected baby So, yung gap namin ng kapatid ko, 12 to 14 years. Okay. Ang layo ng agot. Talagang baby ako Oo. kasi hindi ako expected na child. So, yun. Pero nakita ko yung mga bagay na naging hirap namin. Kumbaga tanda ko na pinapaalis kami. Somehow medyo maaga akong namulat or maaga akong nakakaintindi ng mga sitwasyon na nangyayari. Yung time na yan, ilang taon ka yung nakakamdaman na medyo sa paglipat ninyo, ganyan? Siguro nagsimula yun yung namatay yung tatay ko ng 6 years old ako. So mga 7, 8, nakikita ko ba't lumilipat-lipat na kami. Matanong ka na. Matanong na ako, bakit lilipat tayo? So hindi man nila sinasabi yung tunay na dahilan, pero as I grow, okay, ganun pala. Kaya pala kailangan lumipat, mga ganyan. So eto, nung napunta ka na ng Kainta,
Mm-mm. Eto ba, nag-aaral ka pa rin nun? Or... Hindi na. Hindi na. Oo. Napunta ako ng Cainta like 10 years ago. Ito na yung parang dumating kasi sa point, no, a decade ago na parang yung bahay namin na inupahan, pinapaalis na kami. Bakit? Mm. Hindi kinakabayad ng upa. Hindi naman sa hindi nakakabayad, more likely parang gusto na nilang kunin yung negosyo ng nanay ko noon. No? Isang paupahan. Sabi ko, parang nagbo-boom to Tapos Okay. tinaasan nila yung paupa na hindi na namin kaya. Oo. Yun din yung point din kasi na ikakasal ako. Sabi ko, shucks, magpapakasal ako. Wala pa tayong bahay na titirhan, di ba? So yun yung nag-start noon na dumiskarte na ako. Sabi ko, nung alam ko na shucks, mawalan tayo ng tirahan, Mm. di ba? So kailangan ko na maghanap ng paraan. So unang tinirahan ko pa sa Cavite pa, yung mga, if you're familiar sa Sangla Tira, so meron akong ipon noon. Sabi ko, okay, may konti akong ipon. Pwede to, at least sa Sangla lang nila, titira ako. Pero hindi mawawala yung pera ko, parang ganun. So yun yung naging parang solusyon ko noon na malilipatan namin. Teka, ano ba yung naging unang trabaho mo? Unang trabaho ko talaga, naging call center agent ako. Pero somehow, natanggal din. Kasi parang, ano lang siya Hindi rin talaga ako magaling mag-English. Siguro mass hiring. Sige, tanggap na kayong lahat. And then, nung hindi na kailangan na ring alisin. So, yun talaga yung ko. Yun yung first job ko. Tapos, nag-try ako magbenta ng insurance. Yung 100 pesos na insurance. Then, tinanggal din. So, nag-sales ako. Eventually, wala akong nabenta. So, nakakaya namang tumanggap ng allowance. Allowance kasi yun Nawala kang... Wala man lang akong ambag. So, yun, eventually natanggal. Sabi ko, hindi talaga akong pang Oo, trabaho. parang tuloy-tuloy, ano? Oo, totoo. So, may mga, naman ako, mga employment experience. Pero yun nga, hindi naman siya long term. And okay na din, na thankful na din ako when I look back na hindi ako tumagal sa trabaho. Yung mga ganyan na pagdaanan mo, never mo bang kinwestiyon na bakit ganito nangyayari sa buhay namin? Ay, Lalo maraming na, beses. di ba, maagang nga kinuha ang tatay mo, tapos parang sa tirahan ninyo, pinapaalis kayo. Minsan ba napaisip ka, nagtanong ka sa Panginoon? Well, oo, maraming beses, no. Hindi dahil dun sa mga bagay na yan na pinaalis kayo. Kasi that time, dahil nga yung nanay ko sobrang madiskarte, ginagawa niya rin naman ng paraan. Pero nung as I grow old na, nung sabi ko, magdidesisyon ako para sa sarili ko. Dumating yung point na, syempre, na in love ka, nag-propose ka, nag-yes siya, nalakas ng loob. And then eventually, yung naranasan ko nung matanggal sa trabaho, nag-try akong magnegosyo, nag-fail din. And then, yung parang nagmulat talaga sa akin na dapat sumeryoso na ako sa buhay is yung time na yung fiancé ko, iniwan ako. Bakit? Ouch. So, sabi niya, that time, siguro, sabi niya, it's not you, it's me daw. Pero, somehow sa sarili ko, syempre, sinong gusto namang magpakasal? Ito sa sarili ko na lang na sino nga naman gusto magpakasal sa isang taong walang future? Diba? Yun yung naririnig ko sa mga kaibigan niya, wala kang future dyan kay Bryle. Diba? Hindi yan graduate. Diba? Tapos, laging natatanggal sa trabaho. Tapos, mahirap lang din naman talaga kami, hindi mayaman. Sabi ko, ba't naman ganito yung nangyayari sa akin? Ang sakit to na, paano mo hinarap yun? Kasi dahil yung marinig at masabi sa'yo, ang sakit na Sobra. Paano ginawa mo? Nung panahon na yon talagang aminado akong na-depress ako noon. To the point na sinasaktan ko yung sarili ko. Talaga sinusuntok ko yung pader, nagdudugo yung kamay ko. Kasi gusto kong maramdaman yung sakit sa physical kaysa sakit sa loob. Kasi napakahirap. Yung nanay ko, sabi niya, uy, dito na kayo mag-overnight dito sa kwarto. Kasi baka ano daw gawin ko. Diba? Natatakot na yung nanay ko that time. So, talagang, kung babalikan ko yung time na yun, yung isang bagay na pasuko na ako. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang mawala kasi parang ano ba yan? Diba? Akala ko basta kasama kita, lahat magagawa Pero nung iniwan ka niya, parang teka. Ganun lang kabilis, no? Ganun lang kabilis. Isang araw pagising ko, ayoko na. Diba? Sabi ko, shucks. Ang sakit, hindi ko talaga yun matanggap na ganun. Tapos later on, nakita ko pa siya isang madaling araw.
nasa McDonald's kami sa may Moraita. Mm. Tambay lang, kasi nag-brown out, mainit. Tapos nakita ko siya, kasama niya yung ex niya. Dumaan siya sa harap ko. Eh yung ex niya, alam ko matalino, mayaman. So, alam mo, mas lalo ko na down na Oo. siguro kasi mas better yung future niya doon. Sa akin, hindi. So, yung lahat na ng self-pity, self-doubt, lahat yon parang sabi ko, shucks, ang hirap nito. Ayoko na. Ano yung ginawa mo para makabangon? Ano yung first step na ginawa mo? Tipong, eto ba, paggising mo, nagdesisyon ka na lang na, teka lang, may kailangan akong baguhin. Yes, no? Dumating sa point na ang hirap na heartbroken ka na tapos wala ka pang pera. Mm. So, nag-join ako ng isang networking noon, that time. So, nag-join ako, talagang hindi ako natutulog, hataw ko nga hataw. Kung sino-sino lahat ng mga inaalokan ko. Tapos, gulat naman ako dahil nga siguro pag talagang tsinaga mo, may naging resulta. And then, although emotionally down, kahit papaano may pumapasok na pera. So kahit okay din pala, may pera. To the point nga sabi ko, uy, may pera na ako, bumalik ka na sa akin. Ganon yung dating. And then ayaw niya pa rin hanggang sa, doon naman, biglang one day parang, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Nagulat yung mga kaibigan ko, pagising ko, wala na ako sa Maynila. Asan si Brian? Nawala si Brian. Tagang hindi nila alam, nagkagulo sa Maynila. Pumunta ako ng Baguio. Oh, anong ginawa mo? Yung Baguio kasi special kasi yung Baguio sa akin kasi nag-serve ako sa church for 2 years. So sabi ko, hanapin ko lang yung sarili ko. Kasi nung naging missionary ako sa church, serving God for 2 years, parang leaving everything, no, just serving God. Nakita ko yung purpose ko nun. Sabi ko, I'll be serving God and His people. So, pupunta ako sa Baguio, sabi ko, sino bang mga taong pwede kong maging kaibigan dito? Doon ko na-meet yung best friend ko. Naging best friend ko siya. Tapos, eventually, siya na yung asawa ko ngayon. From best friend to, wife na, hindi na kami na girlfriend. So, siya yung parang... Diretso na kagad. So, sabi ko, naghanap ako ng makakausap, ito yung nangyari sa akin. Sobrang down na down ako noon. Pero doon ko rin nasabi na, alam mo, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. And doon ko na-realize na, pag merong naniniwala sa'yo, kahit isa lang, diba, nagkakaroon ka ng hope. At doon din bumalik sa akin yung, nga no, marami naman palang naniniwala sa akin. Diba, stranger pa yung unang naniwala, at nakalimutan kong paniwalaan yung sarili ko. And then doon bumalik sa akin na, nga, yung Diyos naniniwala din sa akin. Diba? Hindi ako pinabayaan. Nasaktan lang ako, oo. Pero hindi ako pinabayaan. Marami pa rin nagmamahal sa akin. So doon po ako bumawi. Doon ako nagsumikap. Nag-aral ako ng mga patungkol sa... Wala naman ako alam sa pagninegosyo. So nag-aral ako talaga ng husto. Even though marami pang nangyari. Yung pinasukan kong networking, nagsara. Nako. Nagsara yung pinasara siya. So tinawag akong scammer. Ito ba yung 15 million Hindi pesos? Hindi pa ito. Hindi pa yan yun. Diba? Okay. Nagsisimula pa lang ako. So, syempre, heartbroken ka na. Tapos, sinira ka pa online. Scammer yan. Ganyan. Pero that time, mas lumakas na kasi yung loob ko. Kasi that time, andyan na yung best friend ko. Andyan na yung support team ko. Hindi, naniwala kami sa'yo. At doon ako nagsumikap na sabi ko, ayoko na mag-join sa ibang mga kumpanya na wala akong control, ako pa yung napapasama, magtatayo ko ng kumpanya. Doon yun na nagsimula ako magtayo ng sarili kong kumpanya. Ang una kong pinagawa, calling card. Okay. Brian Nico Naptuhan, CEO. Wow. Pero wala pa akong opisina, wala lang. Parang sabi ko, pangarap ko to eh. Ito yung motivation mo. No? Sige, binibigay ko yan. Diba? Saan office mo? Wala pa, pero magkakaroon ako. Pero anong kumpanya yan? Travel and tours. Ako yung nagpasimuno ng home-based travel and tours sa Pilipinas. That was 2016. And then... Ito yung base sa Baguio? Hindi pa, Manila. Manila. Sa Quiapo, yan ang unang office ko. Nang hiram ako sa nanay ng best friend ko, pero naman po 20K, pinang-upa ko yun ng opisina. Kasi kailangan, wala kang opisina, tapos may CEO ka. Hindi, meron. Pinapagawa na lang. So yun, nag-ano ako ng isang parang barbershop, lumang barbershop, no? Tapos yon, nirentahan ko yon. Yung unang aircon ko, home credit, di ko makakalimutan yon kasi ang init. Yung unang empleyado ko, sabi ko, wala akong mapapasahod sa inyo. Mga OJT yon, from PUP, 3 sila. Sabi ko, wala akong mapapasahod sa inyo
pero Grades maniwala lang kayo. ibibigay mo sa kanila. Diba, grades bibigyan ko kayo. Oo. Taasan mo. Mataas na recommendation. Oo. Pero, Oo. diba? Tapos pag kumikita ko, may mga pakain naman, sabi ko ganun. And then, nagtrabaho kami ng best friend ko noon sa isang insurance. Bibenta kami sa Quiapo ng insurance, accident protection insurance to worth 100 pesos. Sa umaga, ganun. Pagdating ng hapon, nandun ako. Kayod Nagpe-present talaga. ako hanggang gabi na yan. Araw-araw, ganun yung routine. Trabaho sa umaga, pagdating sa gabi, negosyo, tapos hanggang madaling araw yan. Ganun yung nagsisimula ako. And eventually, God's grace, sa loob lang ng isang taon, na-achieve ko yung first million ko. Wow. So sabi ko, At solo mo to, wala kang wala partner. na. Oo. Oo, kami lang ng best friend ko. Maraming partner na, ay, wala tong pag-aasa bro. Umalis. Hanggang sa yun, natira na lang yung best friend ko, which is my wife right now. Kaya natin to. At yun, nagulat ako. Yan na rin yung pinapaalis kami sa Quiapo. Sabi niya, alis na kayo dito. And then buti nga, unti-unti, nakakuha ako ng maliit na bahay sa Cavite. Yun yung regalo ko sa kasal. Kasi sabi niya, wala. Nagulat ako, nalaman pala ng parents niya, nakatira lang ako sa napakaliit na room, sa daming daga, tumutulo yung tubig pag ulan. Sabi niya, anak, dito ka ba patitirahin ni Brian? So, Baguio na lang kayo, doon na lang kayo sa bahay. Kaya nung kasal, yun yung regalo ko, yung maliit na bahay namin sa Cavite. And then, God's grace, wala pang 2 years, nakalipat na kami ng White Plains. Wow. Ganon yung level up. White Plains kami, meron kaming building doon, may paupahan kami. Then after 1 year, doon ako napunta sa Cainta, isang executive village. So ganon kabilis Ang yung bilis ano. mga... Oo. Ganon kabilis yung parang sobrang hirap na hirap ka, heartbroken ka, tapos biglang yung success, sunod-sunod yun, awards dito, sa ibang bansa, pupunta ka, makaka-receive ka ng awards. So, nagkaroon ako ng office sa Ortigas, nagkaroon ako ng office sa Hong Kong, diba? Sa El Nido. So, sobrang sabi ko, grabe. Nag-uumapo talaga yung blessing sa'yo, dire-diretso. Sobra. And doon ko din na-realize na kung kayang ibigay sa'yo ng Diyos lahat, kaya niya rin bawiin lahat. Dumating po yung point ko, DJ, na umuulan ng pera. Pumasok ko sa isang investment. Ito na yung 15 million na nawala sa akin. Kasi Isang ano to? Isang bagsakan Isang yan. bagsakan Isang lang? bagsakan yan. Okay, Isang tapos? tindatan. Diba? Sabi ko, dumating yung point na parang umuulan. Feeling ko umuulan ng pera, hindi na ako nagtatrabaho. Kasi tuloy-tuloy na eh. Kumbaga kampante ka na. Kampante na ako. Sa mga Sabi nakakukuha ko, mo. Sobrang komportable na ako. Sabi ko, okay na ako sa buhay ko. Achieve ko na lahat ng pangarap ko. At doon ko na-realize na, yun nga, merong isang promotion yung investment. Oh, ilagay nyo na lahat dito kasi dodoblehin ko to. Sabi ko, shucks, okay to ah. Eh, sabi ko, nakakuha naman na tayo. Sige, deposit tayo. Sabi ko sa asawa ko, ano, kaya ba? Okay, basta, walang sisiyan ha. Sabi ko pang ganun. Yung bank manager ko, sir, sigurado ka ba? Oo, sure na sure. Pagka-deposit ko today, kinabukasan wala na. Oh my gosh. Ganon. Natulala po ako noon. Hindi namin pinag-usapan to ng asawa ko ng 1 year. Tapos hindi namin siya pinag-usapan. Hindi namin pinag-awayan. Silent battles lang pala. After 1 year nung nag-uusap kami, sabi niya, siya pala nagsisisi kung ba't hindi niya ako pinigilan, naramdaman niya na. Ako naman nagsisisi na parang Kampante ka Hindi naman. kayo Masyado ako nag-uusap naging greedy. kasi. Oo. So, yun, doon ko na-res na dumating talaga sa point na hindi na ako nagsisimba, na ayoko na, parang hindi naman nagalit sa Diyos, pero parang may konting tampo sa mundo. Paano yung mga negosyo mo? Paano mo na... Ayan pa, napabayaan ko. Oo. Sabi nung accountant, medyo humihina na po. Sabi ko, ba't humihina na? Diba, okay naman yun ah. Sabi ko, babawi tayo. Diba? That was 2019, yung almost end ng 2019. 2020, babawi tayo. So, nagkaroon kami ng partner, dumiskarte ako, nagbukas ako sa El Nido. Isang magandang concept ng travel and tours, bumili kami ng bangka, 20 na van. Tapos, March 1 to 5, nasa El Nido kami. Ready na namin, kasi magla-lunch na kami. March 15, 2020, nag-lockdown. Ito yung pandemic. Sabi ko, hindi ako naniniwala dito sa gobyerno. Mga 2 months lang to. So, chill pa rin. Hindi naman kasi naghirap talaga nung na-scam. Pero, emotionally, kailangan ibawiin ko agad to. Alam mo yun? Isip ka agad ng panibagong ano. Agad. So, March 15, sabi ko, nood lang tayo. Panood ko na lahat ng Korean novela. Kasi nga, relax lang eh. Hanggang sa unti-unti na ang dami ng reklamo.
sobrang daming reklamo na napatulpo ako, na pinatawag ako ng DTI, diba, ang dami ko ng death threats. Kasi, yung sales namin ng 2019, travel and tours kami. Ang flight niyan, 2020 pa. Yung mga promo, yung iba from US, from Europe, so mga malalaking halaga yan. Tsaka malalayo. Malalayo yan. Eh, syempre, di ba, nung pandemic, travel talaga yung naapektuhan. Yes. Oo. Bagsak talaga lahat. Hindi pa ako naniniwala sa pandemic that time. November na, pinapaano ko pa, sinusuportahan ko yung mga empleyado Tuloy ko. pa rin. Oo, tuloy pa rin. Sa Ortigas, hindi ko sinara yung office. Hanggang sa yun, ang dami ng reklamo. Tapos yung mga tinulungan ko before, sila na yung parang, ito yung address niyan, puntahan nyo na yan, papulis nyo na. Alam mo yung sabi ko, sobrang heart, yun yung pangalawang Heartbreak ko, na sobrang sakit na sabi ko, Lord, 29 lang ako. Ba't kailangan ko namang maramdaman to? Alam mo, harap ako sa DTI. Diba? Sabi ko, wala naman po yung pera sa akin. Nasa airlines. Kasi kung scam ako, hindi nyo naman ma-search yung ticket nyo sa airlines. In fact, meron nga kayong travel voucher, yung mga ganon, sabi ko. Pero talagang sobrang, yung pandemic na yan yung, Lord, kayo nang bahala sa akin. Diba? So, huminga ako, nag-stop ako, kailangan ko nang i-give up yung business ko. Diba? Nandun ako nagsimulang aralin yung digitalization. Ayan. Sabi ko, paano ba yan? Ano ba yung online na yan? Paano ka nagsimula ulit? Kasi syempre, di ba, parang may trauma pa rin eh. Oo. Kasi, kumbaga, yung loob mo, kumbaga isipin mo, paano ka pagkakatiwalaan ulit ng ibang tao. Oo. At saka sino na yung mga taong kasama mo nito? Kasi partner, di ba, pag mga ganitong pagkakataon, katulad nung sinabi mo kanina, yung mga dating tinulungan mo or sabihin natin mga dating kaibigan. Nagalit na rin sa'yo. Marami akong nawalang kaibigan. Doon ko natutunan sa buhay na minsan maraming tao sasamahan ka kapag nasa taas ka. Pero sobrang konti ng taong sasamahan kapag nasa baba ka. And ang natira lang din talaga, meron ako natirang best friend ko, di ba? Siya yung talagang sumama sa akin mula umpisa hanggang ngayon. Tapos yung pamilya. Doon ko nasabi na, totoo pala yung sinasabi nila, sa dulo, pamilya mo rin yung tatakbuhan. Tama. Sila yung sumuporta sa akin, sila yung umalalay sa akin. Sila, sige kami bahala dito sa bahay, kung anong kailangan mo ko. Diba? Sila yung panahon na, hindi kami nang bahala, nag-aambag sila sa pagkain, hindi kami na dito. Diba? So, I'm blessed and I'm glad na andun yung pamilya ko. And then, pangalawa, strangers. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga strangers, yung mga hindi kakilala. Kasi sila yung mga taong unang magtitiwala talaga sa'yo. Diba? Minsan kasi yung pamilya, lalo na pag nag-uumpisa ka, hindi yan maniniwala eh. Yung unang negative sa buhay ko, yung nanay ko, sabi niya, Nak, wag na Nak, baka makulong ka dyan, Nak. Kumbaga nadala na siya, takot na, trauma na. Na-realize ko na, hindi naman talaga sa hindi sila naniniwala. Protective lang yung family natin. Ayaw nila tayong masaktan, mapahamak. Pero minsan, as business owners, kailangan maging risk taker tayo. Totoo. And then, strangers, sila yung maniniwala sa'yo. So, doon ako ulit nagsimula. No? Nag-aral ako, sabi ko, wala akong alam sa online na yan. Diba? Pero sabi nila, sige, aralin mo to kasi ito yung magpapabago ng buhay mo. Nandiyan ang mga pera ngayon. Oo, nandiyan yung pera ngayon. I'm glad naman na sinubukan ko. Doon yung point na dumating na I humbled down myself. Kasi medyo ma-pride ako eh. Ba't ako magbabayad sa'yo para turuan ako? Diba? Ba't ako magbabayad? Diba? Dapat ikaw babayaran. Dapat ako babayaran. Ma-pride eh. Diba? Pero dumating sa point na okay, di ko yan alam. Doon mo kumuha ng coach. Doon ako kumuha ng coach. Sabi ko, sige, magpapa-coach ako. Nag-estudyante talaga ako. At doon ako natuto ng digitalization, ng AI, automation, hanggang sa dumating yung point na yung coach ko kasi Englishero. So may mga classmate ako. Pinoy siya, pero Pinoy siya. Pinoy. Okay. Oo, so Englishero siya, may classmate ako. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Sige ako, i-share ko sa inyo. So ako, tinatranslate ko lang, Tagalog. Okay. Hanggang sa dumating sa point yung coach ko, tumigil sa pag-coach. Nagkaroon siya ng problem siguro, tumigil siya. Yung mga classmate ko, Coach Bral, coach na yung tinawag sa akin. Doon na nagsimula, ikaw na lang bayaran namin, turuan mo kami. Akalain mo yun, Doon no? nagsimula ulit ako. Na dahil lang nagta-translate ka lang na, eto, ina-explain mo lang, tapos Na-explain ikaw ko na lang. yung coach. Nagtiwala agad sa'yo yung mga Nag-serve lang ako actually. Sabi ko, hindi kahit pag yun akong bayaran. Sabi nga sa'yo, hindi, bayaran siyempre, nag-effort ka. Sige.
So Sino doon na nagsimula mag-aakala? yun. Kaya naging Coach Brian na yung tawag nila sa akin. Kasi from nung natuto ko, willingly, nagsishare talaga ako. Share ko yan. Walang bayad. Walang bayad. Share ko lang. Kasi blessing to sa akin. Share ko yan sa inyo. To the point na, sige, bayaran nyo na lang yung services, yung mga tools. Pero ako, wag nyo na akong bayaran. So hanggang ngayon, naging parang mission ko na magturo ng magturo. Meron ako mga free webinars, meron ako mga free trainings. Tapos binabayaran na lang nila ako doon sa mga services na pinoprovide ko sa kanila. O, diba? Sino mag-aakala, partner, na sa dinami-dami ng pinaghirapan mo, ang daming struggles At hindi na biro, pinagdaanan. At may mga malaking milyon din na nawala sa kanya. Totoo, partner. And kasabay nun, yung, alam mo yung mahihiya kang lumabas, na yung pangalan mo nalagay sa alanganin. Pero, andyan pa rin. Andito ka pa rin. Andiyan pa rin. Sa dulo. Hindi sumuko. Correct. 'Di ba? So, sa ngayon, sa estado ng pamumuhay mo ngayon na lahat, okay na, kumalma na ang lahat, ano na yung laman ng panalangin mo? Well, yung laman ng panalangin ko ngayon is hindi na lang para sa akin. No? Nandun na ako sa point na mas gusto kong tumulong sa maraming Pilipino. Kasi nung nagsimula po ako, wala naman talagang nagturo sa akin. Sabi ko sana merong Coach Braille nung nagsisimula si Coach Braille. 'Di ba? Kasi dati napakamahal para matuto, 'di ba? Buti ngayon may AI na isang tanong mo lang kay ChatGPT sasagutin niya. Pero nung panahon ko nung nagsisimula ako, walang nagturo. Naniniwala ako na everybody deserves to be successful. Hindi kailangan na dapat masters ka, doctoral ka, or graduate ka. Maganda 'yon, 'di ba? Pero may mga Pilipino na walang oportunidad para makuha 'yon. 'Di ba? Pero naniniwala ako na kahit ano man yung sinimulan natin, hindi yan nagde-determine kung ano yung pupuntahan natin. Pero along the way, hindi mo kaya mag-isa. Minsan, ma-pride talaga tayo. Hindi, malakas naman ako, magtatrabaho ako. 'Di ba? Minsan kailangan lang natin tanggapin na sa mundong ito, hindi tayo nagsama-sama, pinagkakilala para maging strangers. Ginawa tayo ng Diyos para magtulungan. Diba? Doon yung pinaniniwalaan ko na hindi ko maaabot to kung hindi dahil sa mga taong pinakilala ng Diyos sa akin. May mga bagay na di mo kalaing darating na lang bigla, opportunity na ibibigay sa'yo bigla, no? Na hindi mo naman pinanalangin specifically na sana makilala ko to, sana may bumiling ganito, pero bigla na lang ibibigay sa'yo. At yun kung ready ka. 'Di ba? Kaya naniniwala ako diyan. At naniniwala rin ako na gagawa ang paraan ng Panginoon para gumamit ng instrumento. Totoo. Para yung mga nasa paligid mo, yung pala yung tutulong. Magtitiwala sa'yo. Ang ganda nga nung nabanggit niya, no, na strangers, no? Yung parang, kung iisipin mo, yung divine idea na parang may anghel na binigay sa'yo, no? Totoo. And yun, minsan natatanong ko, bakit hindi ko pa na-achieve to? 'Di ba? Bakit hindi pa sinasagot yung mga panalangin ko? Kasi minsan pala, ako pala yung sagot sa panalangin ng iba. Inuuna mo na yon, 'di ba? So, we will become a blessing sa mga tao. Yung mga, ngayon pag may mga nahihirapan akong bagay, iniisip ko, ano kayang story 5 years, 10 years from now na mai-share ko sa tao because of this? Diba? Kasi dati hindi ko naman alam na, no, kung 10 years ago, so imagine nyo, kung sumuko ako 10 years ago nung na-heartbroken ako. Totoo. Walang hindi ko ma-experience na, sarap pala mabuhay. Yes. Correct. Sarap pala pasyalan yung iba't ibang parte ng mundo. Sarap palang ma-experience yung sarap ng buhay. Pero hindi ko yun may experience kung sumuko ako. Tama. Ang ano na dito, yung lakas ng loob, di ba? At Totoo yan. tiwala sa Panginoon, Yes. isa sa pinaka-nagdala. At number 1 din, yung kanyang partner. Ayan. Ay, totoo Na yan. hindi iniwan. Ano ang mensahe mo sa partner mo? Well, yung partner ko, yun talaga yung sumama sa akin, no? Sa hirap at sa ginhawa. Sabi ko nga if you cannot accept my worst, you don't deserve my best. Wow. Yeah. So, siya yung nag-accept ng worst ko and ng best ko. Siya yung nag-enjoy din ng best ko. So, yung mensahe ko, tinulungan mo akong tuparin yung mga pangarap ko. It's time naman na tulungan kitang tuparin yung mga pangarap mo. So, right now, DJ, meron kaming banda. Kasi, singer kasi yung asawa ko. Wow. So, tinigil niya lahat yung career niya, yung schooling niya, para suportahan ako. So, ngayon, mayroon kaming banda. So, sinusuportahan ko. And
Isipin nyo, yung first namin ngayon, comeback niya sa music industry ay isang music festival. Next week. Nice. Yan yung Nice. inaabangan natin. Yes. Congrats. So, di ba? Finally, partner, kumbaga hindi lang pangarap mo ang natupad. Pati no? pangarap din niya. Yes. Coach, anong mensahe mo lalo na sa mother mo? Sa mother ko, no, pangako ko kasi nung bata ako na darating yung panahon na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Maraming Pilipino yan pinapangako sa mga magulang nila. Pero I'm glad na hindi ako yung hindi ko naranasan yung wala na yung magulang, hindi niya nakita na naging successful yung anak niya. I'm happy na alam kong proud siya sa akin. Alam kong proud ka sa akin, ma, na hindi mo ako sinukuan at naniwala ka sa akin. And right now, gusto ko lang sabihin sa'yo, I want you to enjoy life. Si mama kasi yung, kahit hindi niya na kailangan magtrabaho, gusto niya pa rin magtrabaho. Ayun nangihingi, di ba? Pero, ganun pa rin siya. Volunteer siya sa isang rescue group. So, nasa rescue group po kasi kami. Si nanay ko talagang volunteer din. Doon ko nakuha yung pagiging volunteer ko eh. Hanggang ngayon, nagtuturo siya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng Pilipinas para magturo ng pagliligtas ng buhay. So, sobrang proud ako sa iyo, ma, for giving me this heart. I think naniniwala ko na hindi lahat may ganung puso. Diba? At talagang lakas ng loob. Kasi nakita ko yung hirap niya. No, yung heartbreak niya, na alam ko nasaktan siya pero hindi niya ipaparamdam yan. Hindi niya, okay lang ako. Siya yung laging, okay lang ako, nak, walang problema. Pero alam ko behind na umiiyak siya mag-isa. Diba? Kaya this time, no, andito kami ng kapatid ko, ng kuya ko, kasi namatay na po yung ate ko. Dalawa na lang kami. At yung mga asawa namin, suportado sa nanay ko. So I love you, ma. And yeah, let's enjoy this life. No, let's make more memories together. Yan. At dahil dyan, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento at tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Brian Nicon Abduhan para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ito, Coach. Maraming salamat sa iyo, Coach. At meron pa, partner. Yes, at ito mula naman sa MX3, dito ako believe. Thank you very much. Coach Bright, pwede Thank you, Coach. batiin at magpasalamat sa mga kaibigan mo. Yes. Maraming Ayun. abang sa'yo. So, again, maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na sa MX3 at Energy FM, no? Maraming salamat sa inyong lahat, and of course sa mga kaibigan natin sa banda namin, Hiraya, no? Hopefully na magkaroon tayo ng maraming success, and of course sa partner ko sa Business Digitalization, Master JM and Master JP, at syempre sa aking team, no, Coach Pao, Hamza, Noor, Charm, at sa lahat ng naniniwala at mga kaibigan natin. Maraming salamat, hindi ko to kakayanin mag-isa. And again, DJs, salamat po, DJ Salamat. Sheena. Thank you din, Coach. Jimbo. Maraming Thank you, salamat. Coach. Nako. Salamat po. O yung page mo, Oo nga, Coach. Yeah. Sa mga pangga natin na nanonood. At, Yun, no? nakikinig. Please follow me at facebook.com/brial.abduhan. Make sure lang na may Meta Blue Badge at may 1 million followers. I-follow nyo na din po yan. And syempre, message nyo lang po ako because I'm going to give you a free, lahat po na nakinig sa atin Wow! ngayon. Yay! Free business digitalization special webinar para sa inyo. It costs 10,000 pesos pero ibibigay kayo ng libre. Nice. Wow! Baka pumila ako dyan, partner. Oo nga. Yes. Congrats. Maraming salamat sa iyo, Madrana, Coach. pupunta, Thank ha? you so much and marami kang tiyak na matutulungan Oo. ngayon. Maraming mga kabataan ngayon ng mga gusto matutunan yan. No? Yes, thank you so much. Thank you, Coach. Nako, ayan na naman, partner. Isa na namang kwento na talagang punong-puno ng inspirasyon. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories sa titsada ng MX3. Dito ako, believe. Ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lisis DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman na nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito ang 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!